Walang imposible sa taong nananampalataya. Good morning mga kapatid. Walang imposible sa taong nananampalataya. Eksakto. Sabi ng Diyos yun. Ang lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. So, sa estado ng buhay natin ngayon, kung ilalagyan mo ng grade from 1 to 10, ang pagiging Kristiyano, nandun ka na ba sa kalagayan ng contentment? Natutunan mo na ba yung contentment? Sabi ni Pablo yun, I have learned. Natutunan ko ang lahat ng lihim sa lahat ng bagay. Mamaya babasahin ko yun. So, ibig sabihin, pag mananampalataya tayo, bibigyan tayo ng kapahayagan ng Diyos kung paano tayo mabubuhay, ano ating ipamumuhay, saan tayo mabubuhay. So, lahat, gagabayan tayo ng Espiritu Santo. Ibibigay sa atin ang lahat ng lihim. Sabi nga sa Jeremiah 33:3, Call unto me, and I will show you great and mighty things that you have never known before. Tumawag ka sa akin, ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo nalalaman at mga lihim na ihahayag ko sa iyo. I-reveal ng Diyos sa atin yun, sa mga anak niya lang yun. Sa mga tunay na sumasampalataya. Kasi ang tunay na sumasampalataya, yun ang mga anak niya. So magpapakahayag-hayag si Kristo. Ipapahayag ni Kristo ang Ama sa atin. Katulad ng paghahayag niya kay Pedro. Pinahayag ng Ama. Sabi ni Kristo, sa inyo, sino ako? Sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo. Hindi ipinahayag ng laman at dugo sa iyo yan o ng tao, kundi ipinahayag sa iyo ng Ama. Kaya mo ko nakilala. Ngayon, binigyan ng Diyos ang kapangyarihan si Kristo, tagapagmana ng lahat ng bagay. So, ang lahat ng bagay na kay Kristo na. At tayo, katawan ni Kristo, kung ano yung nasa ulo, nandun din na sa katawan. So, contentment is the key, mga kapatid. You have to learn. We have to learn. Kailangan matutunan natin kung paano tayo makukontento. Kasi ang tao, walang contentment. Walang satisfaction. Ang mata, hindi na kukontento. Ang tenga, hindi na kukontento. Ang tiyan, hindi na kukontento. Ang ibig sabihin, there is no satisfaction. Sa tao, walang satisfaction. Para magkaroon tayo ng satisfaction, ng contentment, we have to learn. Basahin natin yun, ha? Philippians 4:11-12. Hindi sa sinasabi ko ang kailangan. Sapagkat aking natutunan na masiyahan sa anumang kalagayan na aking kinalalagyan. So natutunan ni Pablo na masaya na siya, content sa lahat ng bagay na kanyang kinalala. In whatsoever state I am. Kaya dinadala tayo ng Diyos sa maraming pagsubok. Inilalagay ka sa iba't ibang state na ng buhay. Para doon mo makikita ang lihim ng contentment. If you have Jesus, you got it all. Pag nasa iyo na ang Panginoong Yesus, wala ka nang hahanapin. Kontento ka na. Kaya kinakailangan ng Panginoong Yesus nasa ating buhay, nasa ating puso. Para tayo magkaroon ng contentment o ng kapayapaan, trusting God. Kasi mawawalan ka ng takot, mawawalan ka ng pangamba if you trust God. Kung ang pagtitiwala mo ay nasa Diyos, makukontento ka na sa lahat ng bagay. Kahit mahirap, kahit magulo, matututunan mo maging kontento. Kahit maingay, matututunan mo maging mapayapa at kontento. Kasi kailangan matutunan eh. Hindi naman tayo agad natuto eh. Hindi, as times goes by, nabubuhay tayo sa lupa, pinadadaan tayo ng Diyos sa maraming pagsubok, maraming tiisin, sa mga persecution, para matutunan natin ang lihim kung paano mong tatanggapin yun, kung paano ka masasatisfied. Love, accept all things. Anything goes. Ma-experience mo na anything goes. Baliwala lang sa'yo, anything goes. Basta nasa atin ng Panginoong Yesus, okay na. Kahit dumating pa tayo dun sa lugar na naghihirap tayo, nandun sa lugar na hindi maganda kinalalagyan natin, pag nandun si Kristo, we are satisfied. Sapat na yun. Kahit hindi natin nararamdaman, He is always there. Nandun lagi ang Diyos, watching from a distance. Pinapanood lang niya tayo.
Tinitignan niya na kung hanggang saan tayo mananampalataya, kung hanggang kailan tayo magtitiis, at kailangan turuan tayo ng Diyos. Kaya napakaraming muling-muling pagsubok. Kaya ikagalak ninyo kung kayo nahuhulog sa muling-muling pagsubok. Sapagkat ito'y kalooban ng Diyos. Ang hindi lamang sumampalataya kay Kristo, kundi makipagtiis din naman alang-alang kay Kristo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. At hindi ka makapagtitiis kay Kristo kung walang sitwasyon. Kung maganda ang sitwasyon, ano pa, titiisin mo, maganda. So, papangitin natin. Katulad ni Job, maganda ang sitwasyon ni Job, mayaman yun mababait ang mga anak niya, okay naman ng asawa niya, marami siyang kaibigan, mayaman siya, ang dami niyang pag-aari. Ang sitwasyon ni Job, okay So, kaya sabi ni Satanas sa kanya, kaya lang naman ganyan si Job sa'yo dahil pinagpahala mo yan daming pera, walang problema Ba't hindi mo alisin ang lahat ng kayamanan? Ibigay mo siya sa akin, tingnan mo kung hindi sumpain ka niya. Sabi ng Diyos sa kanya, okay. Kilala ko si Job. Kilala ng Diyos si Job Kahit dalhin pa si Job sa ganung sitwasyon, alam na Diyos makakalusot si Job. Kaya sabi niya, okay. Sige, payag ako. Bibigay ko siya, pero hindi mo siya pwedeng patayin. Kasi walang bagay sa buong universe na magaganap na hindi ka pahintulutan ng Ama. Walang mamamatay na hayop o tao pag hindi pumayag ang Diyos. Pumapahayagan ng Diyos na may mamatay kung payag na siya. Sabi niya sa Matthew 10:29 walang mahuhulog na ibon kung hindi pahintulutan ng Ama. Yung ibon, ano ba yung ibon? Napakamura nun, walang kakwenta-kwenta. Tayo pang nilikha ng Diyos ang walang kwenta. Kaya huwag kang matakot, sabi ng Diyos, kung ano kakainin mo, ano dadamitin mo, mamroblema ka sa future. Hindi. Relax ka lang. Nakita mo nga yung mga ibon, hindi naman nagtatanim, hindi nagagapat. Ba't pinakakain ng Ama? Bakit may bahay? Nakita mo yung mga lilies of the valleys, yung mga orchid sa parang, ang gaganda ng bulaklak. Kahit nga si Solomon, nung kaluwalhatian hindi nakapagsuot ng ganyan kagaganda Ikaw pa, na napakaliit na niyo. Huwag mong intindihin ang bukas. Let tomorrow worry for tomorrow. Kasi ganun tayo Namumroblema tayo sa future. Ano yung ating kakainin? Ano yung ating paano kung ganito? Paano kung ganyan? Don't be anxious about anything. Just believe in God every day. Just live for today. Focus on what you do. Kasi ang pinakamahirap yung paghihintay. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Yan ang sitwasyon natin ngayon Nasa sitwasyon tayo ng kahirapan ng paghihintay. Pero kung dinesisyonan mo na, in whatsoever state I am, therewith to be content. Nakukontento na ako sa aking paghihintay. Hihintayin ko ang aking Panginoon, no matter what happens. Anything goes. Kahit ano, maganap sa akin, maghirap ako, magkasakit ako, ma-invalid ako, wala na sa akin yun. Ang hinihintay ko lang ang Panginoon ko. At mananatili akong tapat hanggang wakas sa akin kasi nahihintayin ko siya. So, yun ang pinaka-importante. Yung paghihintay sa Diyos na may kabanalan. Sabi, ang paghihintay na may kabanalan, malaking kapakinabangan. Malaking panginabang ang kabanalan. Kasi hindi lang pagpapalain ka dito sa lupa, meron ka pang buhay na walang hanggan. Excuse me. Kaya kapakinabangan Kaya sabi ng Diyos hindi nawawalan ng kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Lahat ng gawa natin sa Panginoon isinusulat sa aklat ng buhay. At lahat yun mayroong gantimpala. At ang dulo niyan, buhay na walang hanggan. Kaya wala lang tayong gagawin kung hindi hintayin ng Panginoon na may kabanalan. So kung mahirap yun, kailangan matutunan mo yung contentment. Sabi sa Hebrews 13:5 maghilang kayo sa pag-ibig sa salapi. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Magsasabi ba ang Diyos nun na hindi niya gagawin yun? Umiwas ka sa pag-ibig sa salapi. Kasi yan ang kalaban You cannot serve God and money. Ang kalaban ng Diyos natin, yung pera. Yung pag-ibig sa pera, kalaban. Kailangan pag-ibig sa love of God. Love God above all. Kasi anumang bagay na iniibabaw mo sa Diyos, idolatry na yan. Hindi mo pwedeng ibigin ng Diyos ng meron na sa ibabaw niya. He is a jealous God. Love God above all. Ang above, ang Diyos. So under than, wala na yun. Secondary na lahat yun.
So ang magagawa lang natin mga kapatid araw-araw, yung tayo maging mapanalangin. Sabi sa Galatians 6:18, Ephesians 6:18, manalangin kayo ng lahat ng uri ng panalangin. 1 Thessalonians 5, sabi niya, pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. At huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. At kung kayo mababalisa, ipagkaloob nyo sa ating Panginoon, siya yung nagmamalasakit sa atin. So ang problema natin araw-araw, yung namumroblema, yung mind, uncontrolled minds, yan ang problema natin. So yan ang dapat natin pag-aralan. Malaman natin ang lihim ng lahat ng lihim, lahat ng bagay. Tuloy natin yung sinabi ni Pablo sa 12. Marunong ako magpakababa, marunong naman ako magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay. Natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman man, maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Natutunan niya ang lihim ng siya'y masagana. Kasi mayaman siya. Eh nung wala na siyang kayamanan, hindi na siya paniseyo, nagutom na siya. Pero natutunan pa rin niya ang lihim sa kagutuman. Fasting. Ang dali ng solusyon sa sa kagutuman, fasting. Kasi kung magugutom ka, di ba fasting ka na. Maganda pa ay dudulat dito sa fasting, prayer with fasting kailangan. So matututunan natin ang lahat ng bagay. Kahit sa kasaganaan, matututunan mo. Matututunan mo na yung kasaganaan mo hindi sa iyo. Kaya ipamamahagi mo yan sa mga dukha, sa mahihirap. Magiging naibigan ka sa pamamahagi. So lahat ng bagay matutunan. Pag may sakit ka, matututunan mo kung paano may sakit. Yung nalungkot ka, matutunan mo kung paano maging masaya. Yung masaya ka, matutunan mo kung paano hindi sobrang saya gagawin mo sa sarili mo. So lahat ng bagay matutunan. I can do all things for Jesus is within me. Sabi yun kasunod yun lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ang lahat ng bagay ay aking mga doon sa nagpapalakas sa akin. Sino man nagpapalakas sa atin? Mahina tayo Walang malakas sa atin. Sabi ng Bible yun, the flesh is weak. Ano ka ba? Flesh o di weak. And the spirit is willing. Pero yung kaluluwa mo, gustong-gustong sumunod. Pero kung yung katawan mo, mahina. Dinadala ng katawan ng kaluluwa. Kaya pray so that you will not fall into temptation. So manalangin lang na manalangin para hindi mahulog sa tukso. Kasi alam ni Satanas kung paano tayo tutuksoin sa katawan. Kasi nasa katawan ng lahat ng kasalanan. Nasa katawan ng lahat ng kahinaan. So gagamitin ni Satanas yung katawan, pahihinahin ngayon. Kasi pag ikaw may sakit ka na, hindi, tatamarin ka na sumamba, tatamarin ka na magbasa ng Bible, tatamarin ka na sa lahat ng bagay pag nalagyan ka ng sakit sa katawan. At tapos ang dami mo nang iisipin, lalagyan ka ng maraming isipin. Naku, patay ka, magkakasakit ka, mamamatay ka na. Ang daming isipin, lalagay sa iyo ni Satanas niya. Ikaw naman, pag sumusunod ka sa thoughts niya, madadala ka. Kaya ang kailangan natin, matutunan natin kung paano yung lihim tungkol dun Yung mga pag-atake ni Satanas sa atin. Masasamang mga kaisipan, yung panlulupaypay, kailangan matutunan natin lahat yan. At natututunan niya kapag isasalang ka dyan. Hindi mo naman matututunan ng isang bagay kapag hindi ka actual na ilalagay. Halimbawa, pagdadrive ng kotse, hindi ka marunong. Paano mo matututunan? O kaya, bisikleta na lang. Paano mo matututunan magbisikleta o hindi ka magbibisikleta? Tayo mga magulang, tiniyaga natin turuan mga anak natin, di ba? Magbisikleta. Tayo din, hindi mo tayo marunong magbisikleta Natutulan tayo nung magbisikleta tayo. Noong una, ginagabayan tayo ng magulang natin kasi siyempre baka mabalabag ka. Pero pag natututo ka na, pababayaan ka na magbisikleta. So ganun tayo Nung bata pa tayo, alalay tayo ng Diyos lagi. Nandun lagi ang alalay. Pero nung tumanda na, kumakain na ng matigas na pagkain, hindi na. Ikaw na ang magdidesisyon, the just shall live by faith. Hindi na yung puro gatas ka. The just shall live by faith na. Yung matuwid, mabubuhay na sa pananampalataya. So, matututunan mo na ang lihim ng pananampalataya. Maiintindihan mo na kung paano manampalataya. Magagawa mo na ang pananampalataya. Kung isasalang ka. Halimbawa, gera. Paano ka malalaman mo kung talagang ikaw ay matapang at ikaw ay lumalaban ng gera? Ilagay ka sa gera.
Pero bago ka ilagay sa gera, kailangan training ka. Excuse me. So, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Bago tayo isinabak kay Satanas, binautis mo muna tayo sa tubig. Binautis mo tayo sa Espiritu. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Para pagsabak natin sa labanan, may kapangyarihan. Ang inyong pagtitiis ay hindi mawawalan ng kabuluhan. May nakalaan sa inyong gantimpala. Amen. Napakagandang balita. Pero magaganap lang yun, mga kapatid, kung meron tayong fear of the Lord. Kasi yun ang pinaka-importante, yung takot sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Kung hindi matakot kayo, doon sa pagkatapos pumatay ng katawan, may kapangyarihan kung sa inang kaluluwa sa impyerno. Yun ang katakutan ninyo. Kasi huwag tayo maging complacent o yung kampante na okay na ako. Hindi, sabi na ng Corinthians At tignan mo ang bawat sarili, baka akala mo nakatayo ka, nakabuhal ka pala. Sa Galatians 6, sabi, suriin nyo ang inyong sarili. Sa inyong sarili lamang. At kapag nagsuri mo, nakita mo sumusunod ka, gantimpalaan mo sarili mo lamang. 2 Corinthians 13:5, suriin nyo ang inyong mga sarili kung kayo nasa pananampalataya ka, maliban kung kayo itinakwil na. So nakakatakot mga kapatid Pag napunta ka ng impyerno, kasi forever and ever At hindi ka na makakaalis doon. Di ba pinakita sa Bible yan kay Lazarus, saka yung sa rich man? Gusto umalis ng rich man doon, hindi makakaalis. It is appointed unto man to die once and after death, judgment. Pag namatay ka, haharap ka na sa Diyos, i-judge ka na kung saan ka pupunta sa ilalim ng altar sa langit o doon sa Hades na itatapon din yun sa dagat-dagatang adoy. So matakot tayo mga kapatid, sabi ng Bible Kung hindi kayo magsisisi, mamamatay din kayong katulad nila. So ang pagsisisi o pagbabago ng isip araw-araw. So araw-araw tayo magpapakabanal-banal. Tayo ba'y nagpapakabanal-banal na? Yun ang tanong Takot ka na ba talaga sa Diyos? Nagsusumikap ka na ba talagang maging tunay na Kristiyano? Lahat ba ng utos ng Diyos, nagsusumikap ka sumunod? Nagtitiis ka ba talaga? Yan ang mga katanungan dapat matugunan natin Kasi kung ikaw, alam mo sa sarili mo kung ligtas ka o hindi. Kasi ikaw ang nagpapasya. Hindi naman kapitbahay mo nagpapasya sa iyo Ikaw mismo ang magpapasya sa sarili mo. Kaya alam mo kung ikaw ay ligtas o hindi. Alam mo kung ikaw ay malahininga, lukewarm. Isusuka kita, sabi ng Diyos. Hindi ka pa isinusuka kasi may pag-asa ka pa. Buhay ka pa Magkaroon ka pa ng tunay na pagsisisi, magpakabanal-banal ka na. Kasi ang banal magpapakabanal-banal. Hindi naman tayo pwedeng magpakabanal-banal kung hindi tayo anak ng Diyos. So ang mga anak ng Diyos lang pwedeng magpakabanal-banal. Ang ama ng demonyo ang magpapakasama-sama. Kasi sabi sa huling araw ang masama magpapakasama-sama. Ang marumi magpapakarumi-rumi. Ang banal magpapakabanal-banal. Marami ang dadalisahin sa araw na yun, sabi sa Daniel. Kaya check ourselves. Pinaka-importante mag-inventaryo sa sarili mo. Baka akala mo nakatayo ka, nakabuhol ka pala. Baka akala mo ligtas ka ang kaligtasan natin is by hope pa lang mga kapatid. Hindi pa nagaganap yung Romans 4:3 na ikaw ay makatulad kung ikaw ay nagtagumpay. So hindi, tagumpay na tayo sa pananampalataya by hope. Ay yung tagumpay na pagharap sa Diyos. Baka mamaya sabihin sa'yo, hindi kita kilala. Kapag gawa ka ng kasalanan, tampalasan ka Lumayas ka sa harap ko. Mga anak ng Diyos dati yun Parang si Lucifer, kung tawagin na, mga anak ng Diyos, mga anghel. Pero ba't itinapon sila? Inalis sila sa langit. Hindi sila nagpagsakop sa otoridad ng Diyos. Hindi sila nagpakabanal-banal. Hindi sila nakapagtiis. Philippians 1:29. Hindi lamang manampalataya kay Kristo ito, kundi magtiis din naman alang-alang sa Kanya. So yung pananampalataya, may kaakibat na pagtitiis yun. Dahil si Kristo, kaya siya nakasunod dahil sa pagtitiis niya Hebrews 9:8 Bagamat siya'y anak na ng Diyos yun, si Kristo na yun
Siya'y nakasunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Kaya dumarating sa atin ng maraming pagsubok, maraming kahirapan, difficulties, marami tayong mga tribulation na gaganap. Bakit? Para makagawa ng pagtitiis at gumawa ng sakdal na gawa upang tayo walang kulang sa araw na yun. Kasi kapag nagtiis ka, sumunod ka na sa Diyos, kita na ng Diyos yun eh. Alam nga naman daling ka sa impyerno, nagtitiis ka ng sumunod eh. Alam niya yun eh. Alam niya ang buhay, alam niya kung sino ang anak niya, alam niya kung sino pupunta sa impyerno, alam niya kung sino pupunta sa... ikaw, by hope pa lang. We are saved by hope. Pag sinabing hope, asa lang, umaasa lang tayo. Para yung pag-asa mo na maging totoo, magpakabanal-banal ka. Siguraduhin mo yung pag-asa mo. Hindi yung asa ka ng asa, hindi naman sinusigurado. Isang araw, mamaya mo, umatay ka bigla, haharap ka agad sa Diyos. Kung sabihin siya, hindi kita kilala. Malahining ka. Pag gusto mo sumamba, sasamba ka. Pag ayaw mo sumamba ng face-to-face, hindi ka sasamba. Pag tumanggap ka ng pera, kung gusto mo mag-iikapo, mag-iikapo ka. Pag ayaw mo, hindi ka mag-iikapo. Yun ang dalawang pinaka-importanting utos ng Diyos na makikita sa tunay na Kristiyano. Kasi pag ikaw nag-iikapo, wala ka na sa sumpa. So lahat ng bagay sa buhay mo masagana, wala ka na sa sumpa. Kung ikaw sumasamba, may ulan, may pagpapala. Sabi sa Sicaraya 14 eh. At kapag hindi sumamba ang isang bansa sa araw ng pagsamba, hindi uulan sa kanila. At susumpain ko sila. Lalagasan ko mga pananim nila. May sumpa pang kasama. Kasi walang pagpapala, hindi sumpa. Kaya ang pagsamba sa Espiritu at totoo, napakahalaga. Dapat nasasabi ka sumamba sa Diyos. Maranasan mo yung sikain na glory. Maranasan mo yung tunay na pag-ibig mo sa Diyos. Kasi ang pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa Kanyang utos, huwag niyong pababayaan ang pagsasama-sama. Yamang nalalaman nyo na napakalapit na ng araw na ginagawa ng iba, na naging ugali na ng iba, naging karakter na. Kasi kapag ang naging karakter mo, pagsuway, anak ka ng pagsuway. Pero kung ang karakter mo sunod ng sunod, lagi kang sumusunod. Kaya sabi sa Philippians 2:12 at ang inyong laging pagsunod, sabi ni Pablo. Kahit wala ako dyan, sumusunod kayo. Ay tapusin ninyo ang gawain ng kaligtasan with fear and trembling. Work out your salvation with fear and trembling. Matakot ka. Manginig ka. Akala mo, ligtas ka na. Oo, by hope nga yun eh. Kung alisin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Si David na nga, napakamasunurin sa Diyos. Takot na takot pa eh. Sabi niya, Panginoon, huwag po ako iwan ng iyong Espiritu Santo. Huwag mong alisin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Si Moses, parang si Jesus Christ na, sacrifice eh. Sabi niya sa Diyos, Panginoon, sabi ng gano'n, kung hindi mo patatawarin ng bayang Israel, alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay. Si Jesus Christ lang gumawa nun. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa kaligtasan ng makasalanan. Ganon si Moses. Alisin mo na pangalan ko sa aklat ng buhay, iligtas mo lang sila. Sinacrifice ni Moses sarili niya, maligtas lang ang Israel. Ikaw ba nagsasacrifice ng sarili mo, maligtas sa sarili mo? Isasacrifice mo sarili mo para sa iyo. Para nang sa ganun, makapagsakripisyo ka para sa iba. Kasi hindi naman pwedeng makapagligtas ka nang hindi ka ligtas. So, iligtas mo muna ang sarili mo. Ang kaligtasan, si Kristo lang. Mananampalataya ka ng wagas na pananampalataya. Tunay na pananampalataya. At didesisyonan mo ng magpakabanal-banal. Kasi pag hindi ka magpapakabanal-banal. Ganun ako eh. I always speak for myself. Nung araw, Kristiyano ako, pastor ako, pero hindi ako nagpapakabanal-banal. Para ako magpakabanal-banal, kailangan paluin ako. In-stroke ako. Nung ma-stroke ako, di bedridden ka. Ano ba gagawin na naka-bedridden? Di ba kakausapin lang ng Diyos? O doon ko na-realize yun. Na kaya niya ako in-stroke, hindi para talagang parusahan. Hindi, talo lang. Dahil binibilang kang anak. Saka nakakita ng pastor, hindi pinagpipiro yung kawan. Saan ka nakakita ng pastor na inaalagaan ng kawan, hindi pinaiinom, hindi pinakakain, hindi tinutulungan, hindi pinoproteksyonan? Ang proteksyon ninyo, panalangin eh. Malaki nagagawa ng panalangin na matuwid. So dapat ang pastor matuwid. Dapat ang pastor, totoong pastor. Kasi kung hindi tunay na pastor, yan, fake yan, dadaan niya sa bintana, hindi sa pintuan. Si Kristo ang pintuan ng mga tupa. So ang tunay na pastor, dumadaan sa pintuan kay Kristo. Ang dala niya aral ni Kristo. At sinasabi ko sa inyo ang aral ni Kristo. Na kung magtatagumpay tayo, tsaka lang tayo hahatulan. Mahatulan kung magtagumpay.
Romans 4:3. Romans 3:4. Huwag nawang mangyari o bagagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Dadapat ang bawat tayo sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ang paghatol pa, Revelation 22:11-12 Tsaka 20, haharap tayo sa lahat sa Diyos Yung mga nakasulat sa aklat ng buhay, hindi nakahatulan. Pero kailangan humarap sa judgment. Kasi ang sasabihin sa atin, hindi na tayo hahatulan. Pero doon sa librong bubuksan ng pagkaalam ng tama, hahatulan yun, dadalhin yun sa impyerno. Kaya merong isang araw na paghatol. Sabi sa Acts 17:31, merong isang araw na itinakdaan Diyos ng paghatol. Hahatulan niya ang lahat ayon sa kanyang ginawa. Basahin natin yun. Revelation 22:11. 12. Ang liko ay magpapakaliko pa. Ano ba ibig sabihin ng liko? Unrighteous, baluktot. Ano sabi ng Diyos? Ang baluktot hindi matutuwid. So paano matutuwid yung baluktot? Sa Diyos walang imposible. Wala sa tao ang magtuwid ng kanyang landas. Ang Diyos lang. So para matuwid yung liko, mananampalataya. Pag nanampalataya siya, gagawin siyang ganap. Ibibigay ang Espiritu Santo sa kanya para makalakad siya sa Espiritu, makasunod sa kalooban ng Diyos. Pag hindi, ang unbeliever, mananatiling unbeliever, hanggang sa pasakop sila sa Antichrist. Deceive sila lahat. Pero ang banal, magpakabanal-banal. Tuloy natin. Ang liko, magpapakaliko-liko pa. Ang marumi, magpapakarumi pa. At ang matuwid, magpapakatuwid pa. At ang banal, magpapakabanal-banal pa. So, saan ka nandun? Nandun ka ba dun sa masama? Na magpapakasama siya? O sa banal na magpapakabanal-banal? It's your choice. Minsan lang ang buhay. Hindi naman ito ulitin Nung ma-realize ko, oo nga, except a man to be born again. So, isang beses ka lang i-born again. Hanggang sa ipanganak ka na ng ipanganak ng salita, dire-diretso na. Para maging panganay ka, ipanganak ka ng ama. Na sa ganun, makasunod ka sa kalooban ng Diyos. Makaabot ka sa requirements. May requirements bago ibigay ang Espiritu Santo. Tunay kang sumasampalataya, tunay kang nagsisi. Ang ama nakakaalam nun, kaya ibibigay niya ang Espiritu Santo niya sa iyo, patitirahin niya. Ngayon, tatawagin ka na sa takdang panahon. Pag tinawag ka, pipiliin ka, pababanalin ka. Gagawin kang sakdal, magiging matuwid ka at tapat na lingkod ng Diyos. Siya gagawa lahat ng ito. Pero kailangan mo magsakripisyo. Sabi ng Diyos, tinitipon ko ang aking mga nagagawa ng sakripisyo. So, payag ka magsisi, payag ka magsakripisyo, payag ka magtiis, payag ka mawala na lahat ng bagay. Ano mo babagay sa mundo? Makamit mo man ang lahat ng bagay sa mundo, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ikaw ang pinakasikat, ikaw ang pinakamatalino, pupunta sa impyerno, kaluluwa mo, napala mo. Useless. Parang dito sa lupa, ang dami mong pera, ang talino mo, may sakit ka. Kasaan yung pera mo, tsaka yung talino mo. Useless lahat yan. Kaya hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng malakas na immune system, nasa order ang pag-function ng internal organ, na hindi tayo magkasakit, hindi tayo mamatay. Kasi kapag nangyari yun, mapipili na ng Diyos patayin ka. Hindi na magpapunction yung mga internal organ mo. Ikaw may kasalanan Naging pabaya ka, sabi niya. Hindi niyo ba nalalaman ang katawan niyo, ang templo ng banal na Espiritu, alagaan ninyo. Alagaan mo yung katawan mo dahil huwag kang pawara-wara. Para kang akala mo wala ka ng kamatayan, akala mo ligtas ka na, akala mo okay ka na. Hindi pa, pinag-iingat nga Sa tuwa dyan sabi mag-iingat kayo.
Baka maiwala nyo ang aming pinagpagalan. 2 Peter 3:17, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mahuli ko sa iyo, sa inyong sarili katiyagaan. So mag-ingat ka. Pag-ingat. Ang kalaban lang naman natin, sarili. Wala namang kalaban, talo na si Satanas, ibinandera nga sa langit yun eh. Nang bumaba ang Panginoong Jesus sa Hades, inihiwalay niya yung kaluluwa, dinala na doon sa langit. Iniwan yung mga kasalanan sa Hades. Tapos ipinakita doon sa langit, binihag si Satanas at lahat ng alimurit niya. Tinalian doon sa langit, ipinarada. Inilagay si Satanas sa kahihiyan. Kasi inilagay ni Satanas si Kristo sa kahihiyan. Hinubaran siya. Hubot-hubad si Kristo ng ipako, bilad sa hiya. Talagang ibinilad sa kahihiyan si Kristo. Ano ginawa ni Kristo? Hinubadan din si Satanas, si Lucifer. Kasama pa mga 10 niyang mga alipore. Hinubaran doon sa lahi, pinakita, wala nang power. Useless na. Kahiya-hiya si Lucifer sa mga nakakakilala sa iyo. Kasi ang taas ng kategorya ni Lucifer sa langit eh. Parang kanang kamay yan eh. Right hand man ng Diyos yan si Lucifer eh. Kaya lumaki ulo niya dahil sa kanyang talino, kagandahan. Nagmalaki siya sa kanyang puso. At sasabihin niya sa kanya, ako'y magiging Diyos. Uupo ako sa kataas-taasan, mag-ahari ako sa bituin ng Diyos. O sino may kasalanan siya? Pinili niya maging si Satanas. Si Lucifer siya. Ayaw ba niya yun? Pinakamataas siya doon, tapos meron siyang gagawin pag-worship sa langit. Ayaw pa ba niya yun? Di ba siya makontento doon? Gusto pa niya maging Diyos. Pwede mong palitan ng Diyos. Diyos yun. Sabi ng Diyos, ako'y ako nga at walang iba sa akin. Walang iba sa ako'y ako nga. Nag-iisa akong Diyos, sabi ng Ama. Tapos papalitan mo, nadisgrasya si Lucifer, naging si Satanas. Wala nang kapatawaran eh. Tayo, inaalala ng Diyos, galing tayo sa alikabok. Kaya mapagpahinuhoy siya na gusto niya, maligtas tayo. Pinagsisisi tayo. Isa lang naman gagawin mo, magpapakabanal-banal. Mahirap ba yun? Alam mo, mahirap yung kung ayaw mo. Lahat naman ng bagay, kung ayaw mo, mahirap kasi pagkain. Ayaw mong kumain, ang hirap nun, hindi ka kakain. Ayaw mo eh. Lahat ng bagay, pag ayaw mo, ang hirap gawin. Pero pag gusto mo, maligaya ang ginagawa. Kahit bakit gusto mo eh. Kaya sabi ko nga sa anak ko, kay Daniel eh. Alam mo Daniel, kung anong pinaka-successful sa buhay ng tao, alam mo kung anong gusto mo. Alam mo na ba kung anong gusto mo? Oo, Daddy, alam ko na. Very good. Kasi kung hindi mo pa alam ang gusto mo, ikaw ang nakakaawat tao sa lahat. Pero mo, nabuhay ka sa lupa, hindi mo alam ang gusto mo. Kailangan alam mo gusto mo. At isa lang ang gugustuhin natin, makapiling ang Diyos. Kaya sabi ko, alam niyo yung boyfriend, asawa, second love lang yan eh. Kaya mo si Kristo, walang asawa. Si Timothy, walang asawa. Si Titus, walang asawa. Bakit? Second love yan eh. Ang first love, Diyos lang. Kaya nga na-realize ni yun, isang pag-ibig eh. Sa Diyos lamang, ang pag-ibig sa Diyos lamang. Ngayon ay aking nakita. Yun yung kanta na yun, sa Diyos lamang, hindi na. Pero ang ganda ng verse nun, na-realize na, kasi nasawi siya sa pag-ibig maraming beses. Sabi niya, ngayon na hindi na, ang pag-ibig sa Diyos lang pala talaga. Natatagpuan ang tunay na pag-ibig sa Diyos, hindi sa tao. Huwag kang maghanap sa tao ng pag-ibig, wala ibibigay yan. Pero wisyo ibibigay din sa iyo. Ang Diyos lang, kahit mali ka, kahit anong ginagawa mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ang tao, konting mali mo lang, galit na sa iyo yan, ayaw na sa iyo. Kung ano-ano na sasabihin nila, kung ano-ano sumbat na isusumbat sa iyo. Ang Diyos, kahit ano gawin mo, magsisi ka lang, lumapit ka lang sa akin. Matatawarin kita. Ganun magmahal ng Diyos eh. Kaya yun ang first love. Kaya sabi nga Diyos, iniwan mo yung una mong pag-ibig eh. Nagpunta ka sa second love, sa asawa mo, sa anak mo. Mas mahal mo yung asawa mo, mga anak mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaysa sa akin. Love God above all. Love God with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Ibigin mo ang Diyos ng lahat ng kalakasan mo, lahat ng kalakasan mo, lahat-lahat. Iibig mo. And love God above all. Hindi ka pwedeng maglagay ng iba sa Diyos. Yung Diyos lang. I am a jealous God. Kung hindi mo ako mamahalin na una sa buhay mo, hindi kita mamahalin. Ayaw mo eh. Pero mahalin mo ang Diyos ng una sa lahat, mamahalin ka rin niya una sa lahat. Kasi kung ano ang ginawa mo, gagawin sa iyo. Tinaligdan mo ang Diyos, di tataligdan ka.
Sabi ni Kristo ang magtakwil sa akin sa harapan ng mga tao ay hahatulan siya ng Ama sa langit. Sa harapan ng mga angel, itatakwil din siya. Kung tayo tapat, kung tayo hindi tapat, ang Diyos nananatiling tapat sa kanyang salita. Kaya kung tayo magtiis na kasama niya, luluwalhatiin tayo kasama niya. So, iisang sikreto, magtiis. Huwag kang gumaya kay Satanas, hindi nakatiis Walang pagtitiis si Satanas. Biruin nyo kung kukumputin natin ilang trillion years, nonillion years kaya bago siya naging si Satanas. Kasi sa umpisa, perfect siya Perfect siya ng siya ilalangin Walang perfect in beauty pa nga, full of wisdom Hanggang sa dumating na nakita sa kanya ang kasalanan. Sinabi niya sa kanyang sarili, I am, kino mo, pinalitan niya yung I am. Yung I am, God yun What is your name? I am. Tell Moses to the Israelites, I am who I am. Si Satanas, hindi, I am God. Hindi pwede, hindi. Ikaw, yung I am, siya yun, Diyos yun. Ang pwede mo lang sabihin, I am good. I am good follower of God. I am perfect. I am holy. Pero yung sabihin mo, I am God, ang I am lang God. Hindi ikaw yun. Ang I am lang. Yun ang sabi ni Satan, I am God. Parang si John Lennon. Alam niyo si John Lennon, napakatalino, napakagaling na artist. Alam mo ba, may kanta siya, I am God. Kaya nga meron siyang kantang Imagine Hindi mo imaginein mo, walang langit, walang impyerno, walang religion, wala lahat. Everybody is living in harmony. Oo, pwedeng mangyari yun, pero may Diyos na mangingibabaw. Pag walang Diyos, hindi, away lahat yun. Hindi magkakaisa yung tao. Kanya-kanya nang iisip yun Yung imagine niya, magiging totoo yun kung ang Diyos ang mag-ahari. Sana sinama niya doon sa imagine niya, ang Diyos ang mag-ahari, magaganap yung imagine. Napakaraming mga matatalinong tao, mga philosopher. Kung kilala niyo si Socrates, teacher yan ni Plato. Si Aristotle, teacher ni Aristotle, si Plato. Puro mga philosopher yan. Pero sabi nito, ang karunungan ng tao, basahan sa akin Ang katalinuhan ng tao, walang kabuluhan. Bakit? Yung katalinuhan niya lang ang may bakit? Diyos siya Kung tatanggapin niya ang katalinuhan ng tao, yun ang Diyos niya. Yung tao. Ang Diyos, siya ang Diyos Kung ano gusto niya, gagawin niya. Gagawin ko yung gusto kong maibigan. Ako yung Diyos. Liban sa akin, wala nang iba. So, ang responsibility natin is to fear God. Ecclesiastes 12:13. At ito ang wakas ng bagay. Matakot sa Diyos, sundin ang lahat ng kanyang kautusan, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ba't ka pa binubuhay ngayon? Isipin mo, mag-meditate ka. Ba't pa ako binubuhay ng Diyos? Ako, mineditate ko yan. Ba't mo ko binuhay, Lord? Yung iba pinatay mo. Upang makapagsisi ka. At yung kalooban ko sa iyo, maligtas ka. Ang buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos. Sundin ang lahat ng utos. Sabi sa James rito ang hindi natitisod sa salita ay isang sakdal at banal. So hindi ka matitisod sa utos ng Diyos. Lahat yung susundin mo. To your power and strength. With all of your might, with all of your power, love God. Love God is obedience to His commandment. Sabi ng John ang umiibig sa akin, sumusunod sa aking mga utos. So kung susunod ka sa utos ng Diyos, ibig sabihin, susunod ka sa lahat ng utos niya. That is the best life here in earth. Wala nang may kabuluhang buhay dito sa lupa, kundi yung may Diyos ka. Pag wala ka ng Diyos, para saan pa mabuhay? Yun nga lang prayer ko sa Panginoon, Panginoon. Ang liit-liit na ng iglesia, pag hindi mo sinagot ang prayer ko para sa mga kapatid ko, patayin mo na ako, useless pa bakit binubuhay pa? So naririnig niya yung prayer ko sa inyo. Kaya magpa-pray kayo lagi sa akin. Yung iba, sanay na magpa-pray sa akin. Uy, Larry, pray mo. Bakit? Nare-realize nila kailangan magpa-pray ka. Si Pablo nga, nagpa-pray kay Philemon Ibig ba mas higit si Philemon? Kay Pablo, hindi. Talaga lang nasanay si Philemon na magpakabanal, maging matuwid. Nalalaman ni Pablo yun, kaya sabi niya, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Kaya sabi niya, idalangin mo ako sa akin pagkat alam mo, tinutulog ka ng Diyos. Ipaghanda mo rin ako ng aking titirhan. At si Onesimus, sana'y tanggapin mo ng bukal sa puso. Hindi sinasabi may utang ka rin sa akin. Utang ko sa iyo, sige. Si Onesimus, anak ko yan sa bilangguan. Na-born again si Onesimus, alipin niya ni Philemon. Kasi nung araw, mayayaman mga citizen, talaga may mga alipin yan
Si Onesimus, alipin niya. Nagkakaso, nakulong, nakasama ni Pablo, naging Kristiyano. Sabi, kaya gumawa siya ng sulat kay Pilimon. Sabi niya, kapatid ng Pilimon. Hindi ko sinasabi may utang ka sa akin. Pero, nawa, loobin mo nawa. Pero wala akong pasya. Loobin mo nawa para hindi dahil sa kailangan na tanggapin si Onesimus na iyong alipin. Bilang kapatid sa pananampalataya, hindi na alipin. Si Onesimus, bagamat alipin, ay isang Kristiyano. Ganon din tayo, bagamat tayo alipin ng Diyos, hindi tayo binilang na alipin, kundi kaibigan. Ibig sabihin, pwedeng makipagkwentuhan. Kasi yung alipin, hindi ba kakadikit yun sa boss niya. Lalo na masasamang boss, bago pala lumalabas. Kasi hindi, magluto ka na. Pero ang kaibigan, hindi. Pwede ka maupo, magkwentuhan, maggala, mag-usap, magkaroon ng humustahan talaga. Yun ang kaibigan. Kaya yung mga kaibigan natin ng elementary, high school, pag nakita-kita, masaya, di ba? Yung mga tunay mong kaibigan. Kasi kahit kaibigan mo, hindi tunay yan eh. Meron ka lang isang tunay na kaibigan, okay na yun. Kaya sabi ko nga sa kanila, hindi naman kailangan na maraming, kailangan mo isa lang. Kasi yung isa nga, ang hirap ang hanapin nun. Nasa Bible nga yan eh. Sa 1,000, walang matagpo ang babaeng matuwid eh. Sino kaya makakahanap ng babaeng matuwid karapat-dapat? Wala. Walang natagpuan walang natagpuan si Solomon. Kaya nga katakot-takot naging asawa eh. Kahahanap naman. Umabot ng 1,000, kahahanap eh. Ang nadisgrasya siya. Sinunod niya yung mga asawa niya, nag-worship din siya sa mga idols. Kaya nag-apostasy si Solomon eh. Bagaman si Solomon, full of wisdom din niya. Kita mo, naging tanga. Si Lucifer, full of wisdom, naging tanga. Mas maganda tayo, hindi tayo full of wisdom. Pinupuno ang wisdom. Hindi tayo full of wisdom, pinupuno tayo ng wisdom. From glory to glory, from faith to faith, basta manatili ka lang. Ipapakita ng Panginoong Jesus, ipapakilala ng Diyos sa iyo ang Ama. Sabi ni Kristo yan eh. Ang Ama lamang ang nakakakilala sa Ama, sa anak, at ang anak nakakakilala sa Ama. At yung maibigang pagpahayagan ng anak. Pag ikaw anak ng Diyos, ipapahayag sa iyo Ama. Kaya nga nakikilala natin ng Diyos, alam natin, nadi-decipher natin na malalalim na kahulugan ng Bible. Bakit? May Holy Spirit na binigay. Ang kabuuan ng Godhead nasa atin, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Hindi inaantanda yun, ano? Ipinamumuhay yun. Kasi pag sinusunod mo ang salita ng Ama, si Kristo yun. Pag nagsalita ang Ama, si Kristo sinasalita niya. Pag nagsalita si Kristo, yun ang narinig ng Espiritu Santo ang gagawin niya. Sabihin sa atin. So hindi sila nagkakaiba. Iisa lang ang Diyos. Ang Godhead, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, importante, fear of the Lord, mga kapatid. Fear of the Lord. Napaka-importante niyan. Kasi yan ang Spirit ni Kristo eh. Sa Isaiah 11:2. Sandali Yung Bible ko yung mailap eh. May kasama pa. Ito, magpisahin natin sa 1. At may lalabas na usbong ang puno ni Isay at isang sanga. At ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya. Alam niyo, ito ay opinion ko ha. Kasi sa Revelation may nakasulat dun eh. The 7 Spirit of God. Ako, Lord, ano yung 7 Spirit of God? Sa langit ko pa ba malalaman yun o dito na? Nagbigay ng revelation. Ito ang 7 Spirit na laki Kristo. Basahin ko, 7 Spirit. At ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya, o 1. Holy Spirit nasa kanya, 1. At ang Espiritu ng karunungan, 2. At ang Espiritu ng kaunawaan, 3. At ang diwa ng payo, counsel, 4.
At ang katibayan, might, power. At ang diwa ng kaalaman, knowledge. At ang takot sa Panginoon, 7. 7 Spirit of God, 7 Spirit ni Kristo. Ang huling-huli, yung pinakamahalaga, takot sa Panginoon. Ang kaluguran ni Kristo, takot sa Diyos. So, ganun din tayo, ang kaluguran natin, matakot sa Diyos. Bakit? Pwede ka na rin sa impyerno. Hindi ka ba matatakot doon? Ako'y takot na takot ako doon eh. Kaya nga, kahit nag-aano kasalbahe ko, ako'y nagpakatino-tino. Kasi gusto ko mapunta sa langit. Kahit yung kasiyahan ko sa mundo, pipigilan ko. Ayoko mapunta ng impyerno. Isa lang ang purpose ko sa buhay, mapunta sa langit. Kaya yung iba, tinatanong, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Isa lang, mapunta sa langit. Yung iba, gusto yumaman eh. Hindi nila alam, napakahirap na isang mayaman pumasok sa langit. O alam nila yon, hindi nila gugustuhin yumaman. Ako ayoko yumaman. Ibigay mo lang sa akin yung tamang pagkain sa akin araw-araw. Huwag mo akong gawing mayaman dahil pag nabusog ako, baka itakwil kita. Huwag mo akong gawing mahirap o doon ka, baka ako'y magnakaw. Magsalita ako ng laban sa iyo. Ibigay mo lang sa akin ang aking kakanin araw-araw. O yun din ang prayer natin. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin araw-araw. Araw-araw kumakain ka naman ha. Kaya lang ang problema, kaya ka nagkakasakit, ang kinakain mo, yung bunga ng pag-alam ng tama at mali. Alam mo nang mali yung pagkain na yun eh, kain ka pa ng kain. Yung tama, okay, yung tama yung kinain mo na yun. Pero huwag kang kumain yan, sabi mamamatay kayo. Kaya ang papatay sa atin yung kinakain natin. Kaya mag-ingat tayo dun sa katawan. Ang kainin natin dapat yung tinapay ng buhay. Yung bunga ng buhay, ng puno ng buhay, Kristo. Meron din puno ng buhay dun eh. Sa Garden of Eden eh. Kaso inalis ng Diyos. Kasi nagkaroon na ng matinong kaisipan si Eva at si Adan, sabi ng Diyos. Naku, natuto na sila, marunong na yan. Kakainin na yung bunga ng ng buhay na walang hanggan. So forever na silang hindi mamamatay. Alisin natin. So dinala doon sa langit. Dinala sa gitna ng city. At nandun na trono ng Ama at ni Kristo kasama yung puno ng buhay. At doon mamumunga yun ng 12 for every month bago bunga. Dinala na doon. Ngayon, yung nung una, naglagay ng doon na angel na mayroong apoy na espada eh. Para maproteksyon ng kay Eva at Adan. Pero nung time na, nakailangan na doon, namatay na si Kristo, muling nabuhay. Dadalhin na din ang puno ng buhay. Kung paano kinuha ni Kristo yung lahat ng mga banal na nandoon sa part ng Hades. Kasi yung part ng Hades, nandoon yung part ng mga masamang tao, nandoon din sa Hades. Yung part ng mga banal na tao. Nung mamatay si Kristo, bumaba, kinuha lang yung mga banal, dinala sa langit, iniwan sa Hades yung masama. So yun ang sistemang ginawa ni Kristo. Kaya tayo ngayon, kapag namatay ka, nandun ka sa langit, hahatulang ka, sa langit ka pupunta, sa ilalim ng altar. Revelation 6:10. At nakita ko ang mga namatay dahil sa salita ng Diyos, pinatay, nasa ilalim ng altar. O ngayon, yung mga nasa Hades, sabi sa Revelation 14:17, ihahangis yung Hades sa dagatang apoy. Nandun yung masasamang tao. Ngayon, yung iba naman doon, merong place sa Hades, Tartaros naman ang tawag. Nandun yung mga fallen angels na naka-reserve para sa last judgment. Ganun, may kanya-kanya mga pangalan eh. May iba't ibang lugar. Kaya nga tayo, sa langit lang. Ang alam ko lang sa langit, walang pumasok sa puso ng tao. Narinig o nakita na matangin ni handanan. Yun lang alam ko sa langit eh. Hindi ko pa nalalaman. Yung iba, ang dami. Sa langit, ganito. Oo, yung nandun, sinasabi lang. Oo. Pero yung iba, alam mo ba? So, gagawa sila ng kwento. Ito yung langit. Hindi nga alam eh. Hindi nga pumasok sa puso at isip ng tao. Tapos alam mo, parang yung sinabi ng 7 kulog, alam mo, hindi nga pinasulat eh. Natatanda ko doon yung mga saksi ni Jehovah dyan eh. May ginagawa ako, busy ako. Dumating, sabi, pwede ko ba namin kayong istorbohin? Ay ko, bakit mo ko istorbohin? Hindi, ito lang po. Ay ko, ano ba yan? Pamphlet po, saksi ni Jehovah. Sabi ka, pwede ba, huwag niyo akong istorbohin? Ayoko magsalita na masakit sa inyo, pero umalis na lang kayo, pwede. Hindi ko tinanggap, sabi sa dyan yun eh. Ang magpapapasok na hindi dala ang aral ni Kristo, nakikihawa siya sa kasalanan. Ni huwag niyo silang batiin. Binati ko pa nga eh. Nilabag ko pa yung utos ng Diyos, binati ko pa eh. Binati ako, di binati ko rin. Pero sabi sa Bible, huwag niyong batiin. Yung hindi dala aral ni Kristo, huwag niyong batiin. Mahahawa ka sa kasalanan niya. Di ba yun ang ginagawa ng mga nagbabahay-bahay, nagbebenta ng mga isip nila. May sarili silang pamphlet, sariling kaisipan.
Buti pa, Bible na lang ibenta nila, baka mabili ko. Eh, yung ibebenta nila, yung karunungan nila, basahan nga sa Diyos yan eh. Karunungan ng tao, basahan niya, walang kabuluhan niya. Ang may kabuluhan lang isip ng Diyos, kaya have the mind of Christ. Have the mind of Christ na ang kaluhuran ay ang takot sa Panginoon. So, ganun lang tayo. Ang takot sa Panginoon, masosolve yan, magdesisyon ka, magpapakabanal-banal ka na, mga kapatid. Amen.